Ito ang Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawi ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo sa Iloilo. Radyo Pilipinas. 585 AM. Oras sa Radyo Pilipinas, alas 2:03 sa hapon. Mga labing ulihing nga hitabo, hibaluon, mga hangka at tubangon, mga bagay nga importante, aton ginahanungan, aton ginabantayan. Ululupod kita sa Bantay Banwa, Bantay Banwa, ang programa na magatulong sa inyo sa labing ulihing nga balita, mga panugyan o kampanya para sa kayuhan sang tanan. Ikaw, ako, kita, Bantay Banwa. Mayong hapon Western Visayas, mayong hapon syudad kag probinsya sang Iloilo. Welcome sa pagpangalagad sang programa Bantay Banwa. Miyerkules ng edisyon kita, September 10, tuig 2025. Programa nga magadulong sa inyo sa labing uling nga balita, mga panugyan kag kampanya para sa kayuhan sang tanan. Ini ang inyo alagad kag Anchorman Joseph Paul Noblesa Tarosa. Ululupod kita sa buong hapon diri sa Radyo Pilipinas, Iloilo. Sa aton nga mga balita nga patpaton sa buong hapon, ang LGU Putotan nagdonar sang lote para sa konstruksyon sang bag-ong talatapan sang Office of Civil Defense 6. Mga passenger terminal sa Iloilo kag Aklan gin-inspeksyon sang PDEA. Samtang top 10 most wanted person sa Iloilo na dakpan sa Banwa sang Leon. Pagpilaman ka mga updates sa Iloilo City Hall wa karon no sa report ni General Baclan. Kag sa gihapon ang padayon naton nga pagtutok sa sining flood control projects. Di ginaligar may anomalya nga nagakatabo. Pero ti ang nadakpan sa subong no. Base man sa mga nakuha ang ebidensya ining mga kontraktor sa bahin sang Bulacan. Kung may BGC sa Katagig, may BGC man ang Bulacan. Ining ginatawag nga Bulacan Group of Contractors. Sa investigasyon sa natipon nga ebidensya ni Senator Panfilo Lacson, ang bagong chairman sang Senate Blue Ribbon Committee, naglabot sa 950 million kung lapit sa kabilyon na ang ginpapirdi nila sa kasino. Di kung muna kadako ang napapirdi mo sa kasino, ang kwartang natago mo, amo-amo man sila. Kag hindi lang ina sa Bulacan no, may mga ginaimbestigaran man nga pila pagid ka mga lugar. Kag ti siling naton lapnagon gid ang pagpangawat sa kaban sang gobyerno. Ang aton lang nga panawagan ang mga pumuluyo nagasinggitan gid nga dapat mapasabat ang ini nga mga tawo nga involved. Muna nga basta opisyal ka sa gobyerno, empleyado ka sa gobyerno, dapat responsable ikaw sa imo mga ginahimo. Hindi ka gid mag-engage sa mga illegal activities o korupsyon. Kaya once nga madakpan ka, sigurado gid hindi lang ikaw ang mauyan, pati bilog mo nga pamilya. Na-imagine nyo ang mga involved gani. Terrible ning diskriminasyon ang gina-experiencehan sa ilang mga pamilya, mga kabataan nila ba o ang mga kabataan gid nila no? Ano ayhan ang paano bala nila gina-handle nila. Pero galing may mga nagasiling man, mirisi nyo man na. Mirisi nyo na kaya nagpinangawat ka mo. Gani may
may sa kada ginahimo mo may konsekwensya gini na. Kung naghihimo ikaw sang insakto, may maayo man ina nga balik sa imo, pero kung magubra ka gani sang kalainan, may karma kita nga ginatawag, isa gani tag times 3 pang balik ti ari. Ti kadamo gid sa mga ginpanglawag. Ti may mga senador tong ginpanglawag kahapon. Nag-hearing ini sila kagapon ng Senado, nagsesyon sila, no? Duwagid ka ginalawag si Senator Joel Villanueva kag si Senator Jinggoy deny gid nila ang ining mga akusasyon sa bahin ni Senator Joel. Mambal siyang hindi niya kaya gubon ang reputasyon sa ilang pamilya, hindi niya kaya gubon ang apelido, ang ngalan sa pamilya ang ginatag sa iyang parents. Human si Senator Jinggoy, no, gina-deny niya ang mga akusasyon sa district engineer sa Bulacan, no, nga si Bryce Hernandez. Pero may mga kauturan kita gani nagka-curious man kita. How about sa ibang opisina sa gobyerno? Okay, sa flood control pa lang daw malubos na kita, no? Ano pagid ayhan kung matukibanta ang iban pagid ng mga ahensya sa gobyerno? Si Health Secretary Ted Herbosa, gin-describe niya ang pila ka mga wala naga-function health centers. Nati, amo niya ang flood control kuno sa DOH. Sa hearing, no, sa House of Representatives Committee on Health, impahayag niya nga may ang Department of Health naghatag sang 400 billion sa mga local government units. 400 billion in the last 10 years sa ilalom sang Health Facilities Enhancement Program. Pero ilisipon lang ng mga health centers ang naga-function. May ara nga kumpleto pero may ara man nga wala gani ginagamit. Isuno gani sa iya yan ang flood control sa Department of Health ning mga ang mga non-functional primary care facilities naging tukod even before sang iyang mga predecessors. Suno kay Secretary Herbosa ang LGUs ang dapat mag-maintain sa mga health centers na ginagamit sa pumuluyo. Pero tiyang iban wala gani ginagamit. Kay may agreement ang DOH sa local government unit nga dapat mag-hire sila sang personnel. Pero wala ang iban way gani sang gina-hire. Ang mga LGUs magapangayos ang assistance sa idalo sang HFEP pero wala man sang concrete study nga ginahimo nga nagaresulta nga ating mga health centers hindi gid functional. Pero wala niya man ginhambal, no, nga may corruption or wala ang mga amuni nga proyekto. Pero iti gina-consider sa karon sa DOH nga ti tatunan na yung programa mapatigayon sila sang moratorium. Pero sa totoo lang kung kada barangay kada barangay may functional na mga health centers. Barangay lang anay may mga bulong sila nga pwede dira magamit. Kag balaan mo kinahanglan gid nga may health center man ang mga banwa. May super health center na gani, no? Pero mayo gid nga
ining health centers kag super health centers tingbon para nga mas maging effective pagid ang pagtatap sa mga kauturan ta nga nagamasakit nagakinahanglan sang dulo. 13 minutos makaligid sa taknang alas 2 sa hapon. Sarla kita sang koneksyon sa Office of Civil Defense. Siningin patigayon nilang deed of donation na signing para sa bago nilang opisina sa Banwasang Putotan. Tisina ako kita na isang report no sa Iloilo City Hall. Sa untang meeting ni Mayor Raisa Treñas sa Iloilo City Police Office. Isar gati na resolve na ang kaso to sa SM ano ay hanang ginahimo sang SM abi kag sang LGU para natin ma-enhance pagid ang security diri sa syudad sang Iloilo. Kontan detalye sa balita sa report ni General Baclay. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Nagpatigayon po sang sinapol si Iloilo City Mayor Raisa Treñas kaupod ang mga tiglawas gikan sa business sector kag Iloilo City Police Office sa Gudistorya na mga tikang sa pagpasangkad sang seguridad sa syudad sang Iloilo. Ginapasalig sang ICPO ang pag-address kag pagsulbar sang mga krimen dalagko man o kon gagmay suno kay Mayor Treñas no sa siningin patawag na sinapol. Lakip man sa naistoryahan ang pagpasangkad pa sang intelligence gathering kag police visibility sa pila ka mga matawo nga lugar kag mga crucial nga mga areas no hindi lamang sa adlaw kundi bisan sa kagab-ihon sang Iloilo City Police Office. Suno kay ICPO Chief Colonel Kim Ligada nga trabaho sang tanan ang pagpabilin sang kalinungan sa syudad sang Iloilo kag ilagid ginapangabayan kooperasyon sang tanan nga sektor, komunidad kag business community sa sining nga kampanya no kay tinaybaluan naton sa nagliligad nga mga sinimana lakip ang mga malls nga naulamid no sa pila ka mga krimen nga nagluntad, especially ang hold-up incident nga natabo dira sa may SM City, sa may car park, sa may distrito sang Mandurriao. Nagpasalamat ang lokal nga panguluhan sa suporta sang business sector, labi na ang ilang nahisugtan nga dugangan ang installation sang mga CCTV kag subong man pag-allow sa aton sini kapulisan nga maka-access sa mga CCTV footages sa crime prevention. Kiti na pamatudan po nga dako gid ang bulig sang CCTV footage sa pagtumod sa sining suspetsado nga nag-hold up sa nadigan sa isa ka doktora no. Rason nga ini siya ang gilayon iya nga nadakpan. Ginpasalig sang ICPO nga ang ila mga personnel nga ginabanta yara sa masobra 1,200 ka mga police personnel ang magabuligid sa kampanya kontra sa seguridad kaupod sa Iloilo City Government kag mga private partners o bungan business community diri sa may bahin sang syudad sang Iloilo para nga mapasanyog pa ang safety and security sa syudad sang Iloilo kay gina-preserve gid sa aton sinilokal nga panguluhan ang imahe sang syudad sang Iloilo bilang isa sa mga livable city sa bilog iya nga pungsod Paul. Nel, nakita naton dapat ang mga establishments diri sa city mag-invest gid dapat sila sa CCTV pati na ang mga barangay dapat mag-invest gid sila kay para ba lang kung may krimen nga matabo mas madasig kita mo to na dako nga bulig tong natabo sa SM no pero gusto ko lang i-emphasize dira sa SM sa mga kauturan ta basi ma-check nyo man no dira mismo sa sulod sang food court din kamo gakaon waay sang CCTV dira hindi kamo gakaon wala bahilayo lang makawatan kamo da hindi na ko magambala
So gina-encourage gid na sa aton siya nga city government nga mag-comply sa aton existing CCTV ordinance, no? Ang Iloilo City Mayor sang CCTV ordinance na madugay na ina nga nag-exist nga nag-require sa establishmento sa pag-put up sa mga CCTV. Kaysa una damo man sa mga nag-put up sang CCTV galing kay kon pangayoon na sang kapulisan ang iban nga mga nagapanag-iya sa establishments kuan pa damo pa permiso, no? Magsensya pa sa mo ni hinanglan ko magsulat do kasubong sina, no? Sa subong gina-address ini sa aton siniya nga Iloilo City Police Office nabulig sa aton sini Iloilo City Government kag business sector kay iban kisa mga private properties, Paul. Yes. Medyo before nila na i-release, no, damo pa sang proseso, tanawon pa nila, reviewon kay base kung madalahi kang ilang mga negosyo kag kasubong sina. Pero tikon seguridad ang paghahambalan isa gid ni sa ginawa pangayo sa aton siniya nga alkalde kay sang Iloilo City Government na cooperate kamo kung available ang ina nga mga footages ihatag insigida kay karon ko halimbawa ang krimen natabo subong, no? Kag ang clearance mo it will take 2 to 3 days pa kag pasugtan ka nga i-trace up. Tingin na to karon ng suspect or ang kriminal kung malayo na gid, no? 8 days? Malayo. Ibutang mo lang for example no, at ang iban siguro ti damo pa na clearances, no? Sige, tanawan niyo di ang amon nga ang memory sa amon sini nga CCTV, mga kasubong sila nga mga issues. So dapat naagrihan man ni isang magtimbang nga kampo nga insigida ihatag kay ang follow-up operation sa pulis, insindihan man nilang trabaho sa pulis, hindi na sila pwede kahulat kag ang security and safety always a priority. Paano na sila karon kapadayon sa investigasyon kung hindi mag-cooperate ang aton siniya nga mga establishments, no, especially ang mga nagapanag-iya sang mga CCTV cameras ng mga institusyon po. Okay. Nel, abi mo bala no ang Barrio Obrero dira no sa kay Cap James. Nagakadto kita dira sa ila barangay hall. Triple, grabe ang CCTV. Kadamo sang put up dira si Cap James. Nati kita nyo man nakabulig sa pag-resolve ng kaso. Tani, amuman kita sina, ano, sa mga barangay gid. Kinanglan nyo gid na kay para nga maproteksyonan ng inyong mga pumuluyo, Nel. So dako gid na nga bulig, no, sa aton siniya nga mga kabaranggayan nga mainganyo pag sila, no, nga mag alokar sang pundo, kag siguro partnership kag mga MOA dira kaupod sa private sector. Kiti ang mga private sector isa willing gid sila nga maghatag sang mga kasubong sila ng mga donations, no, para sa seguridad sang ila sini nga mga dapat areas. Dapat naga-function, hindi nga kung mag-abot na yung emerhensya, hindi na mapuslan. So dapat si ano gid, functional dapat ang mga CCTV. Amo gid, no? Para ina sa seguridad naton kag do dako ang leksyon gid ang nakuha sa siningatabo nga hold up incident sang Damnag Lampol. Sa piyak na bahin sa City Council kay na may sesyon naging patigayon ang aton sining sangguniang panglungsod. Pasar ni City Councilor Johnny Yang isa ka resolusyon nga nagahinyo sa Department of Public Works and Highways sa pag-comply sa mga requirements kag permits, no, para sa ilang mga proyekto diri sa may syudad sa Iloilo kay natulupangdan sang chairman sang Committee on Engineering and Construction sa sangguniang panglungsod nga damo ang mga wala ma-comply nga mga permits sang aton siniya nga DPWH bisan pa mga private companies kisa nga na diskubrihan nga wala sang kompleto nga permit pero nagasugod na ang ila sini nga construction. So isa ina sa gin-call out ni City Councilor Johnny Yang nga dapat reviewon ina kag magpatigayon sang audit ang Office of the Building Officials sa mga proyekto nga hindi gali kompleto ang mga permits pero nagasugod na ang construction. So gina-call out diri amo ang DPWH kag subong man ang mga kontraktor, no, kay kagina may confusion pa sa tunga sa mga miyembro kay ti daw naga-process kuno sang permits is contractor. That's why nga ang DPWH ginasalig sa kontraktor na lang ang pag-proseso sang sini nga mga dokumento. So ini ginaprobahan sang mayoriya sang Iloilo City Council ining resolusyon nga ginduso ni City Councilor Johnny Yang, ang chairman sang Committee on Engineering and Construction sang City Council. Wala man sang tensionel.
daw malinong kagina, no? Daw kalmado naman ang aton nga mga miyembro. Ang imbukad David kagina, no? Daw gin revise nila ang version sa ginpasar nga resolution ni Attorney Romel Duron nga amo ning kontrobersya sa nagdigad nga nagapadeklara kay nagahinyo Kay Pakanan nga mag-resign tiyan mo kay naka-resign na gali siya. Resign na No, po so- si District Oo, Engineer. sa pagina nabatian naton nga daw ang point ni Councilor Mabilog sa nagdigad nga ang mga terminologies nga pagagamiton, what if abi kung naka-resign na, so daw Valid tong point niya sa Oo. pagkamatuod. So sa part ni Kagawa Doron kagina, no, kin-acknowledge siya ang ini nga mga inputs, kagin-revise kumbaga, no, gin-refresh siya. Kay ti una-una nag-submit sa resignation si Engineer Pakanan plus pa nga mayara sing natabo nga cambio liderato sa Senate Blue Ribbon Committee kay part tong Senado sa gin-furnish nila sang copy. So ang mga inputs ng mga konsyal, bisan pa si Councilor Mabilog sa iyang mga suggestion gin-accommodate adto kagina, no, kagin revise nila kag ipadala liwat sa bag-o naman nga pamunuan kay balanta may reshuffling nga natabo sa Senate kag sila no nang isa sila sa mga gin-furnish ang copy sa sining resolution sang City Council may kang tanan sa pagtawag sang resignation, no, ni Engineer Pakanan. Siguro may gitpang delete dito kay dito hindi na applicable. Hindi kay ang ila session September 3 nag-resign si Pakanan kung di ka na magsala September 1. So at least kagina na na suportahan ni kag at least pagpadala to kumbaga daw na hit suma, no, pag may mga after effect ang mga latest nga mga hitabo sa ila sining nga version naging submit Paul. Nel, madamugid ka salamat. Amo naman doon naton nga report para sa Bagong Pilipinas, Janelle Baclay, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Maraming salamat Janelle Baclay sa report, sa update no sa Iloilo City Council kag ang pagpasangkad sang seguridad na topiko sang sinapol ni Mayor Raisa Treñas kag City Director Kim Legada. So muna no, mga establishments gid investigate kamo sa mga CCTV. Hindi lang sa hindi lang sa inyo dira ang kundi ang sa cashier niyo dabla. Hindi lang dira ang inyong butangan sa CCTV sa mga strategic man nga lugar. Paryo sa SM ang tanan nga mga stalls dira sa food court. Hindi lang kita sure sa food hall, no? Pero sa food court mismo, tanan nga mga establishmento dira, mga kalanaan, may mga CCTV na galing ng ilang CCTV na katutok lang ina banda sa sa ila dira nga cashier nga area. Pero sa kalanaan mismo, abi ba si ma-check nyo man dira ng taon ta kay sa pagkabalo naton duay gid dira mismo damo tao dira kasi hindi mo malikawan may mga nag-aatake nga mga kawatan dira mayo gid guro nga ma-check kag di basi mapabutangan na. Total ginapabaskog na naman lang ang seguridad nyo. Magabala dapat mabatsagan man bala sa mga pumuluyo nga safe sila. After sang natabo man hindi na tani masulit to. Salamat lang kita no nga madasig nga na dakpan sa kapulisan. Kag sa bulig man sa mga pumuluyo. Alin sa mga CCTV footages, sagod sa Maritan to nga nag-turnover sang wallet ni Dr. Salinas. Ayokit. 26 minutos magaligad sa takna ng alas 2 sa hapon. Si President Ferdinand Marcos Jr. kaupod sa Social Security System sa ila-launching sang pension reform program sa SSS main office sa East Avenue, Quezon City, September 10. Subong hapon mga kabyanan. A landmark initiative sang SSS, ang PRP introduces a structured 3-year pension increase para sa tanan nga pensioners. Reportedly, the first multi-year adjustment in the institution's 68-year history kanami ni no. Balanta man kung ano ka ginabombardiya ang Department of Public Works and Highways bangod sa sining mga anomalos ng mga flood control projects. Pero ang amuni nga mga balita,
gahatag man paglaom sa aton nga mga kauturan nga mga pensioners. Balaan mo sa edad nila sini, ang ilan na lang sini ang ginaisip nga kaulo enjoy no sa nabili nila nga tinuig sa kalibutan. Ang iban ginabakal nila sa ilang kinahanglan nga mga bulong. Di mag 10% kada tuig ang increase. Kung naga-pension, abi si Lolo or si Lola, 10,000. So, effective naman ina subong nga September, mahimo na ina nga 11,000. Next year, may increase pagit sila nga pagabatunon. 10% sa gihapon. So, 1,100% ang increase. After 3 years, pensions will increase by approximately 33% for retirement and disability pensioners and 16% for death or survivor pensioners. Ang SSS, no, gina-emphasize nila nga ang PRP hindi mag-require ng any contribution increase. Kanami gid nga nga mabuligan ang aton nga mga pensioners. Pila ka tuig nila ni nga gin tagaan mo, pila di ka tuig sila nga nag-contribute sa SSS. Di kung 30 years sila nagtrabaho, 30 years man. Di muna ning time nga deserve nila man ang ini nga mga benepisyo. Importante lang nga mayo ang pag-manage sa mga taga-SSS ang pondo sa mga pensioners ta, sa mga members sa SSS. Kaya sa GSIS naman, lipay man kita. Hindi maayo gid ang benepisyo man sa GSIS. Mga kabyanan, latest ining update ha. Si Baguio City Mayor Benjamin Magalong ginbuyagyag niya mga kabyanan nga si former House Appropriations Panel Chair Zaldico was part sa highly organized nga sindikato sa flood control projects. Sa isa ini ka press briefing, no, gina-confirm ni Mayor Benji Magalong. Pero, ang party list lawmaker, hindi lang asani ang imbulbado. Araw-araw na siya, no? Kung siya lang isa ito nagmanihar, grabe siya, no? Hindi. Pero wala siya nag-respond sa follow up siya. Sino pagid ang involved? Ilang taon ta, gin-assign na siya. Ano ayhan ang mga development sini? Pero kung basihan mo ang ining investigasyon, ang kontraktor hindi man na iya magpati dayon kung wala sang kumpas halin sa DPWH kag sa mga politiko. Imagine 10 to 25%. Di kalabot pag ganitag 30% ang komisyon, no? 31 minutos makaligat sa takdang alas 2 hapon, mga kabilang pasundon ang mensahe ni President Ferdinand Marcos Jr. sa event sa SSS. Maraming salamat sa ating DOLE Secretary Benny Laguesma. Magsiupo tayo. Kasama rin natin dito ang DICT na Secretary Henry Aguda. At siyempre yung ating President and CEO of the Social Security System, Robert Joseph Declaro, at lahat ng mga ibang opisyal ng SSS, ating mga pensioner. Malapit na ako sumama sa inyo. Mga kapwa lingkod bayan, mga ginang at ginoo, magandang hapon po sa inyo lahat. Today, we celebrate the Social Security System or SSS 68th year of service. Magkaedad kami ng SSS.
Baka isipin niyo, nag-reform tayo para paghandaan ko yung sarili kong retirement. Hindi yun ha, talagang gusto namin makatulong sa ating mga pension. Sa halos 7 dekada, naging katuwang ng pamahalaan ang SSS sa pagbibigay ng seguridad at proteksyon sa ating mga manggagawang Pilipino. Tinitiyak natin na ang mga taon na kanilang pagsisikap ay may kapalit na kahit kaunting ginhawa sa kanilang pagretiro. Ang SSS, kasama na rin dyan ang GSIS, ay sumasagisag sa pangako ng pamahalaan na ang bawat Pilipino, nasa pribado o pampublikong sektor man, ay may karapatang magkaroon ng seguridad at dignidad sa kanilang pagtanda. This event places our beloved pensioners at the heart of our endeavors. By celebrating as one, the SSS and GSIS uphold that social protection is a responsibility of the government to its people. Sa kauna-unahang pagkakataon sa kasaysayan ng SSS, itinaas natin ang pensyon sa ilalim ng SSS Pension Reform Program. Kailangan natin gawin ito bilang pasasalamat sa ating mga kababayan na buong buhay na naglilingkod, nagtatrabaho para sa ating bansa. Simula nung unang araw ng Setyembre ng taong ito, itinaas na natin ang inyong buwanang pensyon. At taon-taon, ito'y tataas hanggang 2027 na walang dagdag na kontribusyon mula sa mga miyembro ng SSS. Kasama rito ang 10% pagtaas para sa mga retirement at disability pensioners at 5% pagtaas para sa survivorship pension. Tataas din ang pensyon para sa mga dependent. Sa kabuuan, mahigit 3,800,000 pensioner ang makikinabang dito sa programang ito. At sa loob ng 3 taon, halos 73 bilyong piso ang may lalabas para sa ating mga pensioner para makabili ng gamot, ng pagkain at iba pang mga pangangailangan nila. At yun, karamihan para may abot sa mga apo. Ang perang ito, yun, siyempre, pagka yung mga apo ninyo, yung mga inaanak nyo, pagdating ng Pasko, pagdating ng birthday, di ba? Kakahiya naman, wala kang maibigay. Asahan nyo yung SSS, andyan na. Ang perang ito rin ay makakadagdag sa sigla ng ating ekonomiya. This is aligned with our scheme of promoting the theme na sigurado ang ginhawa sa bagong Pilipinas as we improve retirement and survivorship benefits that will remain fair and responsive to the times. Sa mga kapwa ko, lingkod bayan sa SSS at GSIS, huwag natin kakalimutan na ang bawat kontribusyon ng ating mga miyembro ay bunga ng kanilang pagsisikap at sakripisyo. Kaya naman, tungkulin natin na tiyakin na sa oras ng kanilang pangangailangan ay nandiyan tayo, handang umalalay at magbigay ng ginhawa sa kanila. And that is why I direct the leadership of these two institutions to guard this trust with the highest integrity and vigilance. So, invest wisely. Modernize your systems and make your processes efficient. Ensure that your services are easier to reach, be it through digital platforms or help desks and kiosks, even in the most remote areas. Make sure your services are available whenever the need arises, wherever the need arises. Let us protect the lifetime of work that our pensioners have built for themselves and for our country. Para naman sa ating mga pensyonado, pagplaplanuhan ninyo ng mabuti ang inyong kinabukasan. Makipag-ugnayan po kayo sa SSS at GSIS para makapaghanda ng mabuti ang para sa inyong pensyon at mga benepisyo para sa mga mahal ninyo sa buhay. At sa aking mga kapwa Pilipino, suportahan natin ang mga programang tulad nito
sa pamamagitan ng pagtitiwala at paghuhulog ng tamang kontribusyon upang mas mapang-igting pa natin ang ating social security system. Let us resolve to secure the well-being of all Filipino people. Yan lamang ang ating layunin na lahat ng ating mga kababayan ay binibigyan ng tulong at inaalagaan at inaalalayan ng ating pamahalaan. Maraming salamat po. Mabuhay ang SSS at GSIS. Mabuhay ang ating mga pensyonado. Mabuhay ang bagong Pilipinas. Maraming salamat po, mahal na Pangulo. Of work that our pensioners have built for themselves. And para sa photo opportunity, naanyayahan din po si Secretary of Labor and Employment Bienvenido Laguesma at SSS President Robert Joseph Declaro na magtungo sa GSIS para Tinatawagan po natin ang unang grupo ng SSS pensioners na umakyat para sa photo opportunity. Maraming salamat po. Kasama na talumpati ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. dito sa SSS, kinilala ng Pangulo yung halos 7 dekadang kabalikat ng pamahalaan ng SSS para sa pagsisiguro ng dignidad sa mga Pilipinas sa kanilang pagtanda. Idinugan ng Pangulo Marcos yung kauna-unahang pagkakataon na magpapatupad ng multi-year increase sa pension sa mga pensioner ng SSS ang walang hinihingi dagdag na increase sa kontribusyon ng mga miyembro nito. Sabi ng Pangulo, 93 billion pesos sa pondo yung ilalakas ng pamahalaan para sa programang ito. Makikinabang-an niya yung mga lolo at lola nasa 3.8 million ng mga pensioner yung nakikinabang dito dahil nalalapit na yung Pasko. Sa mga lingkod bayan, pinaalala ni Pangulo Marcos na bawat kontribusyon ng mga miyembro nito ay bunga na pagsisikap at sakripisyo, kaya sa oras na mag-retire na raw sila, dapat tiyakin rin ng pamahalaan yung kinabukasan ng ating mga lingkod bayan. Para naman sa SSS at GSIS, sabi ni Pangulo Marcos, mamuhunan sila ng tama, i-modernize yung kanilang mga sistema at siguruhin na madaling ma-access yung kanilang mga servisyo, lalo na doon sa mga pinakaligid na lugar. Para naman sa ating mga pensioner, pinapayuhin ni Pangulo Marcos ang mga ito na planuhin mabuti yung kanilang kinabukasan. At para naman sa mga Pilipinos, sabi ni Pangulo Marcos, suportahan mga ganitong programa ng pamahalaan sa pamamagitan ng paghuhulog ng tama para mapaigting yung social security system ng bansa para sa lahat ng Pilipino. Ito na muna yung pinakahuling balita mula dito sa Lungsod Quezon, Racal Bayan, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sine, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. If there's anything that could describe the Filipino, it's that he loves to eat, which may not be exclusive to the race, but is especially unique because of his ingenuity and creativity when it comes to making food that's not only delicious but affordable. Ika nga, swak sa bulsa at panlasa. And in the case of street food, adventurous. Street food in the Philippines has especially become a fast-growing industry. The more popular ones, ang pinakamabenta, are known to its consumers by their unusual names, tulad ng Adidas, Walkman at Betamax. Sigurado akong na-experience na ng panlasa mo ang paa ng manok, tenga ng baboy, and clotted pig or chicken blood na para bang maliliit na blood cakes, named after what movies used to be watched on, or ang Betamax. Nikay de Guzman and Esquire says in the 50s, livestock was plentiful. Street food sold were the more expensive cuts, chicken or pork barbecue. But when the economic crisis hit in the 70s, Pinoys looked to the parts that normally get thrown out, like intestines and innards. These suddenly became valuable and reinforced the Filipino practice, walang tapon, walang sayang. That in turn brought out the isaw, a word that came from sausawan, where you dip the isaw.
But that's just 3 of a variety of street food. There's even a day-old chick boiled or fried, and these days, chicken skin. Found more often near bus stops, markets, or workplaces where an ordinary person can grab a quick snack for less than 10 pesos. Ano man ito, banana cue, kamote cue, turon man, quick, or pakneneng. In these times of frugality and austerity, laman siya ng Pilipino at ng kanyang kultura. Yan ang Pinoy kultura because our culture is cool. Hatid ay balita, impormasyon at sari-saring kaalaman tungkol sa sektor ng agrikultura sa ating bayan. Usapang Agrikultura kasama ang Department of Agriculture. Alamin ang mga hakbang ng administrasyon para mas mapaunlad pa ang iba't ibang industriyang agrikultural at pakinggan ang mga proyektong handog sa mamamayan upang mapalago ang kanilang mga kabuhayan. Usapang Agrikultura, Lunes hanggang Biyernes, alas 5 ng umaga, dito lang sa Radyo Pilipinas. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura, at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy kultura. Known to tourists as hanging rice, puso is rice cooked in woven palm leaves and seen mostly hanging in food stalls, kaya tinawag na hanging rice. It is sold along with barbecue, lechon, ginabot, and the likes in Cebu. Ang puso ay isang iconic street food sa Cebu. Great to take on a picnic or pag nagbi-beach or kahit saan kapag nagutom. No need for utensils or plates, just grab a bunch of hanging rice and some barbecue and you can eat anywhere, even without a table. Busog na, biodegradable pa. So don't forget to have some when you visit the Queen City of the South. Yan ang Pinoy kultura because our culture is cool. This is a public service announcement. Discipline is the key. Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad. Hindi basta mapaandar lang ang sasakyan. Kilatisin ang sarili, ang kahandaan sa manibela. Siguruing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala. Importante rin na ating laging isipin, init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin. Isang mahalagang paalala mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738. This is a public service announcement. Public service announcement From PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura, at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy kultura. Alam mo ba kung ano ang mambabato? Think about the tap, tap, tap of the bamboo stick on a thorn to draw a symbol on someone's arm. This is the traditional Kalinga art of tattooing, performed and kept alive by traditional tattoo artist Wangod Ogay, also known as Maria Ogay from Buscalan, Tinglayan, Kalinga. Wikipedia says Wangod is the Philippines' oldest mambabato at 105 years old now. Sarah Barnes honors Wangod in My Modern Metro, telling Wangod's story as an apprentice at 15. Breaking the norm, learning the mambabatok tradition that used to be taught only to men. The art began with the indigenous Butbut warriors, headhunters, who got tattoos with special meaning, usually after a kill. But for women, the art portrayed standards of beauty. Wangod recalls her friends covering her arms and legs with tattoos she still wears proudly. She mixes her ink from pine soot and water and has hand-tapped tattoos on bodies of people from all over the world. Wangod inks a design that carries symbolic meanings specific to the mambabatok culture. Thousands come to make the long journey to get inked by Wangod. Discovery Channel featured her and her art in 2007 on Tattoo Hunter, bringing Kalinga art to a global audience. The National Commission for Culture and the Arts honored her with the prestigious Dangal ng Haray Award in 2018. She was also nominated for the National Living Treasures Award. Yan ang Pinoy kultura because our culture is cool. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura, at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy kultura. Naaalala niyo pa ba ang mga katagang ito? Abay Paris, abay araw. Ano ba yan? Puro sukat ka na naman. Bakit wala na naman kapares yung tsinelas mo? Ang dungis mo. Ma! Tama na!
Ayos lang, di ba? Masaya naman tayo naglalaro sa kalye ng sipa, patintero, pagawang base, habulan, jolen, trumpo, text, at marami pang iba. Some Filipino games just show how creative we are. All we need are players and nothing else. Ang saya balikan ng ating kabataan. Kain, tulog, laro, laro, at laro. O ano, game na? Pagkabilang kong 3, nakatago na kayo! Yan ang Pinoy kultura because our culture is cool. 48 minutos magaligat sa tagnang alas 2 sa hapon. Padayon ka mong nagapamati diri sa Gyapon sa programa Bantay Banwa. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Nagdonar sang lote ang lokal nga panguluhan sang Putotan para sa pagkatukuron na bago nga taratapan sang Office of Civil Defense Region 6. 2,000 square meters nga lote ang ginhatag sang Banwa pagi sa isa ka deed of donation ginpatigayon sa mga Miyerkules September 10. Ang deed of donation ginpangunahan ni Mayor Enrique Lazaro sang Putotan, OCD 6 Director Raul Fernandez kay Mr. Dennis Solomon, Officer in Charge ng Administrative and Financial Management Service sa OCD Central Office. Ang lote na gindonar gamitong para sa pagtukod sa opisina sa OCD ng magapabakot sa Disaster Risk Reduction Management Services sa Western Visayas. Bukod sa suporta ni Mayor Enrique Lazaro sa OCD agon mapabasko pang disaster resilience kag koordinasyon kung may emerhensya kag kalamidad. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Samtang aresto naman sang Kabatuan, Leon Municipal Police Station kag First Provincial Mobile Force Company ang isa ka wanted person, top 10 most wanted sa Barangay Buga, Leon. Ang suspect si alias Dio, 49 anyos, kag residente sa Barangay Murubuan, Kabatuan. 3 ka kaso ning ginapangatubang niya. Paglapas sa Republic Act 9516, Republic Act 10591, kag attempted murder. Madamo-damong kaso nga ginapangatubang niya. Ang isa sini no bail pa. So, lantawon ta kung paano niya natubangon ang ining mga kaso. Gintingog nga persa, no, sang 3 ka units ang nagpatigayon sa operasyon para madakpan ang suspect. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. 50 minutos magaligat sa takda ang alas 2 sa hapon. May itong mga natipon natin nga balita. Patpato naman natin ng ibang pagid ng mga talalupang doon nga balita sa masunod nga edisyon sa programa Bantay Banwa. Pinapasalamatan tang aton mga kaupdanan sa technical side, Engineer Roy Louie kay pang sa studio, sa transmitter, Mr. Jeffrey Betita. Para sa Bagong Pilipinas, Joseph Paul Noblesa Tarosa, Radio Pilipinas, Radio Publiko. Ang inyong tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko, ang Presidential Broadcast Service, Radio Pilipinas, Radio Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Kinilala ng pang-international at prestigyosong Asia Pacific Broadcasting Plus Awards 2025 para sa kategorya ng Government Streaming. Ito ay dahil sa epektibo nitong pagsasanib ng mga tradisyonal na media tulad ng telebisyon, radyo at print para masabayan ang